or a designer? Pareho po. Pareho. I usually do paintings inspired from the gowns. So you do the gown first, he does the gown first. I do the gown first. And then painting. you paint. Yes. Okay. Saan mas may pera? Ha? Saan mas may pera? Oo, saan mas may pera? Pareho po. Okay. So you already sell your painting? Yeah, I sell my painting. Oh, okay. Kapareho ng, ano paborito ko dyan? Actually, itong nasa likod eh. Ano? Oo. Diba? Yes. Anong tawag mo dyan sa painting na yan? That's which one? That's the dream. The dream. So you dream in Technicolor talaga, no? Yes. Red, black, and white. Red, black, and white. Okay. Are those your favorite colors? Yes. So. Kasi, and then this inspired the fashion. Ito, yung katabi. Yes, that. Tingnan naman ho nyo yung beading, no? Napakaganda. The color is inspired from the painting. From the painting. Yeah, red, black, and white also. Red, black, and white. Yeah. Yung bang design na yan, sa tela o ginawa mo? Nasa tela na yan. Nasa tela, tapos nilagyan mo na lang ng beadwork. beads. Okay. So Cavite pala is also known for beadwork? Beadwork, embroidery. Embroidery. Yeah, hand paintings. And hand painting. Wow. Okay. Pabalik tayo dito sa these days. We'll talk more on your designs. Yes. Kasi napakaganda ng kombinasyon, ano? Paano ngayon yan? Pag yan ang binili mo na gown, kung ako yung bumili niyan, bibili din ako ng painting, ano, diba? Isasabit ko siya sa bahay ko. Anyway, yan ba ginamit mo sa fashion show? No, I'm going to have a fashion show next year. Yan, in preparation for the upcoming fashion show. Okay. So, unti-unti ginagawa ko na yung mga ngayon collections. pa lang, ano? Pati yung painting. Yeah, pati painting. So, maganda yung interaction ni Milo. So, babalik tayo dito kay Andrew at saka kay Milo maya-maya. Huwag ko kayong mawawala dito sa These Days. Okay, we're back here on These Days. And I'm talking to this makikisig na Caviteño. Alam mo ba, ang daddy ko, Cavite and Zambales. Ang lola ko, taga-Imus. At kami daw, during the war, nung babies kami, nung kami tinago sa Imus. Dahil very peaceful daw ang Imus, Cavite, di ba? I remember, now going back to Imus, yung magandang brick cathedral doon, di ba? Yes. Oo, And Imus is used to be known as the Christmas capital. Oo. Because it's very popular during the time of Mayor Maliksi. Oo, si Ayong Maliksi. Ayong Maliksi. Who is now the governor Who of is now the Cavite. governor of the province. Sana buong province ma-declare niya na Christmas capital. Kasi I remember going there dahil lahat po ng streets ng Imus ay nakadecorate until the smallest barrio and barangay, no? Tsaka homemade lanterns, mga ganyan. Sana magkaroon tayo ng ganyan, no? Anyway, what is unique about your province? To you, kunyari tanungin, what is unique about your province, Milo? Sa place namin, sa Cavite City, unique yung... That's the capital, Cavite. No, the capital of Cavite is Trece Martires City. Okay. We have 3 cities in three. Cavite. Cavite City. Trece Martires City, Cavite City, and Tagaytay. Tagaytay City. Tagaytay. Pero ang Kapitolyo, Is nasa Trece. Trece Market. Trece Market. Alright, I didn't know that. Akala ko, Cavite City, yun ang ano niya. O sige. Yeah. So, Cavite is known for good food, saka mga festival. We have lots of festivals like in what? Cavite. Like what? We have the Pahimis Festival. Ano yung Pahimis? In Amadeo. That's a coffee festival. Coffee. Okay. Yes. Then we Amadeo have must be the coffee capital. coffee capital of the Philippines. And they're promoting coffee. Yes, Good, oo. no? Okay. Then we have the Regada Festival. Regata. Regada. Yeah, that's in Cavite City. Ano yun? Water Festival every June 24. Okay. San Juan. San Juan. San Juan. Nagpo-fluvial parade din kayo? Meron po. Oo. Sinong pinaparade nyo? Si San Juan. Si St. John. San Juan de Bautista. Ano, nagbabasaan din kayo? Basaan, oo. And yet it's not, sa mga periodiko, unang-una yung San Juan lang, eh, no? San Juan dito sa Metro Manila. Doon pa rin, Doon pa rin. Pero Okay. may kaibahan yung San Juan Oo. sa ibang celebrations ng mga San Juan Oo, ano yun? in other Kasi sa Cavite City, places, right? Taas mo ng konti, mas Milo. bongga yung we have
they put a long sprinkler of water, Aha. a tube of water along the street. Tapos biglang, Mhm. tapos, Tumatawid yung tubo sa Oo. kalsada. oh, Along the So street. sabihin, parang umuulan. Umuulan. Umuulan talaga. Man-made water. ano yan? All the time na nagproposisyon Oo, kayo? all the time, The whole day yun. The whole day? The whole day. Maraming tubig sa Cavite City. Oo. So, ano pala yun? Talagang kaibahan. Dahil dito, basaan lang. Oo. Ito meron talagang tubo Tubo. along the road. Along the main street. Yeah, main street. Okay. Galing, galing. Tapos, si St. John ipinaparada ninyo. Pinaparada. Pinaparade. Okay. Sa ano naman, sa inyo, sa Tanza, ano ang fiesta ninyo doon? August 28 yung fiesta. Oo, ng sinong Tanza. patron saint nyo doon? Si Saint Augustine. Okay. Ang popular naman doon kapag mga pista ay meron kaming mga hot balloons. Yung mga okay. lobo na lumilipad. Oo. Okay, so isa Bakit? yan sa mga popular. Oo, bakit? Yun ang nakasanayan nung ako'y Bata lumaki, pa. ay yun na yung nakita ko. Oo. So may mga toro, may mga higante. So, Okay. Tapos may mga palaro at masaya doon sa Very colorful poblasyon. siguro, no? Is art and culture promoted in Cavite? Art and culture? Milo, ikaw. May conscious effort ba? Alam ko may tourism. Nung nagpunta kami kay Governor, meron siyang tourism officer, meron siyang cultural officer. The tourism is very active in Oo, Cavite. oo. Maraming destination na So, ano yes, no? Mhm. Ang, So, active. ang premier destination nyo, and parang nagiging wedding capital, Tagaytay. Yes, Tagaytay. That's what we promote sa weddingthesky.com. Oo. So Tagaytay is the solo Philippine wedding Weddings. destination. Okay. Does the younger generation of Caviteños know of Cavite's rich history? Tinuturo ba yan ang history ng Cavite sa inyo sa elementary school? O ano? I think until now, tinuturo pa rin yung Tinuturo. mga heritage and the culture. Alam ko nung araw, in tourism, meron parang heritage trail na pwede kang mag-ano. Yeah, the Freedom Trail. We call that Freedom Trail. Yeah. At marami sa Cavite. It passes through Yes, Cavite. so may mga tour for students who would like to see and to how rich Cavite really. Really is. Yeah. Oo. So rich talaga ang Cavite. So very rich when it comes to culture and heritage, kaya nga because it's a melting pot ng iba't ibang klaseng Tao. bansa. So we have the Spaniards, the Japanese, the Americans, and the Chinese, in which yung galleon trade doon sa city ng Cavite ay isa yon sa mga naging sentro. Kaya when it comes to food and other culture and art, ay malaking influence ang nagawa ng mga bansang ito, and most especially ng mga Spaniards when it comes to food. Kaya majority of the preparations na ginawa namin dito ay meron siyang flair and touch of Spanish. Milo, yung mga bordadera mo, mga beaders mo, tubong Cavite? Most of them are from Most of Cavite. them are from Cavite. Okay. Kasi alam ko, pag when you talk of borda-borda, you think of Batangas, yun dun Batangas sa and mga Laguna. Batangas, Laguna area. At saka Bulacan ngayon. Bulacan, yes. Oo. And we also have yung mga nagbuburda dyan sa Ternate, dyan sa Maragondon. So marami ding magagaling dyan. Misking umukit ng mga kahoy. So marami din dyan. Mga santo, marami din dyan. So, alam ko ngayon, marami rin kayo ngayon na nagkaroon kayong you're attracting na, on the other hand, on the downside,